Nang makita ng CEO ang babae na may ka-blind date na ibang lalaki, pumunta siya para manggulo. Sinadya niyang magsabi ng mga bagay na hindi pagkakaunawaan ng ka-blind date, gustong sirain ang kanilang date. Sa sandaling ito, gusto lang ng babae na makalayo agad sa magulong lugar na ito. Sa wakas, nakatakas na siya sa ka-blind date. Hindi inaasahan, hinarang na naman ng CEO ang babae, tinatanong kung buntis ba ito sa anak niya. Lumalabas na ilang araw na ang nakalipas, nagkaroon sila ng isang gabing pagsasama, na pagkamala ng babae na callboy ang CEO. Akmang tatakas na sana nang mahuli siya. Nang makitang inilabas ng CEO ang kanyang cellphone, akala niya ay hihingi ito ng tip. Bago umalis, hindi niya nakalimutang magbigay ng komento tungkol sa CEO, na hindi ito nagmamadali. Kuya. Maganda ang pangangatawan, pero hindi masyadong magaling ang teknik. Balak sanang magpa-check up sa ospital, hindi inaasahang nalamang buntis na siya ng mahigit 1 buwan. Nang makita ito ng kaibigan, gusto niyang agad na i-schedule ang babae para sa aborsayon, ngunit hindi inaasahang pinigilan siya ng babae. Sinabi niyang gusto niyang panatilihin ang sanggol gayunpaman, bago pa niya mapag-isipan ang susunod na gagawin. Minadali na siya ng kanyang superior na bumalik sa kumpanya ngayon ang araw ng inspeksyon ng bagong CEO. Walang sino man ang pinapayagang mag-leave habang patakbo-takbo ang babae papunta sa elevator, natakot siyang matuklasan na. Ang dating callboy ay nasa loob din ng elevator. Gayunpaman, nang malaman niyang ito pala ang bagong CEO, gumuho ang mundo ng babae. Hindi makapaniwalang nakasiping niya ang bagong malaking boss nang siya na ang papasok para mag-report. Pakiramdam ng babae sa sandaling iyon, sa susunod na segundo ay hahanapin na niya ang kanyang kamatayan hindi inaasahan, pagkapasok pa lang. Agad siyang isinandal ng CEO sa mesa, hindi ba't sinabi mong hindi magaling ang teknik ko? Kailangan pang magsanay ng husto. Ang tagal nating hindi nagkita. Halika't suriin ang produkto. Vice Presidente, paano ko naman po kayo susuriin? Kayo po ay walang katulad sa langit at lupa. Numero 1 sa listahan ng pinakagwapong lalaki na gustong pakasalan sa buong mundo. Ngayon, dapat kong panindigan ang iyong DNA. HMM. Nang makitang tumatakas ang babae, hindi napigilan ng CEO na mapangiti. Lumalabas na hindi iyon ang unang pagkikita nila, hindi niya alam na matagal na panahon na ang nakalipas. Kamatay lang ng ama ng CEO, tinugis na agad siya nagkataong nakapagtago siya sa kotse na hinuhugasan ng babae. Nang makitang nakauniforme ng paaralan ang CEO, agad na pinahubad ng mabait na babae ang damit ng CEO. Siya ang aakit sa masasamang tao palayo para sa CEO, agad na naantig ng kabaitan ng babae ang CEO. Gayunpaman, bago pa man matanong ng CEO ang pangalan ng babae, tumakbo na ito palabas. Pagkatapos noon, hindi sumuko ang CEO sa paghahanap sa kanya sa kabutihang palad, pinagpala siya ng langit. Muli niyang nakita ang babae sa pagkakataong ito, sumumpa ang CEO. Hindi na niya hahayaang mawala muli ang babae sa kanyang paningin, hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, pinipilit na ang babae na makipag-blind date. Hindi makatanggi sa ina, pumayag na lang ang babae pagdating sa lugar ng blind date. Natuklasan niyang ang kanyang kadate pala ay ang kanyang dating schoolmate, agad na gaman ang loob ng babae. Dahil itinuturing niya itong parang nakababatang kapatid. Hindi niya alam na hindi siya itinuturing ng lalaki bilang nakatatandang kapatid. Sa halip, gustong-gusto niyang subukang makipagrelasyon sa babae, nagulat ang babae sa sinabing iyon. Nang makitang napakasensir ng lalaki, hindi na natiis ng babae na itago pa ito. Sinabi niya sa schoolmate na buntis siya, hindi inaasahan, sinabi ng lalaki. Hindi siya tatanggapin ng ama ng batang iyan. Sana ay makasama kita sa pagpapalaki ng batang iyan, hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, ang CEO. Nalaman na rin na nagpa-check up ang babae sa ospital at nalamang buntis. Walang tigil niyang pinahanap kung nasaan ang babae ngayon. Hindi na siya makapaghintay na makita ang babae, gayunpaman, pagdating niya sa kinaroroonan ng babae. Gulat na makita ang isang gwapong lalaki na nakaupo sa tapat ng babae, nakaramdam ng krisis ang Pangulo. Mas bata pa sa kanya ang lalaking iyon, agad siyang sumugod. Nang makita ng schoolmate na hindi pangkaraniwan ang relasyon ng CEO at ng babae, gusto niyang itanong ang relasyon nilang dalawa. Hindi inaasahan, sinabi ng babae, siya ang aking superior. Kung ganyan ang sasabihin mo, masasaktan ako. Sa totoo lang, sa umaga, superior niya ako, sa gabi, siya naman ang superior ko. Kami ay
Magkapatid. Siya ba si Haishu? Nang makitang malapit nang sabihin ng schoolmate na buntis siya, dali-daling pinutol ng babae ang sinasabi nito total. Ayaw niyang malaman ng CEO na buntis siya upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Dali-daling isinama ng babae ang CEO palayo sa magulong lugar na iyon, gayunpaman, nang subukan niyang makalusot. Hinarang siya ng CEO, wala ka bang dapat ipaliwanag sa akin? Ipaliwanag? Ano ang dapat ipaliwanag? Ipaliwanag na napakatapang ko, na napagkamalan kong callboy ang malaking boss. O ipaliwanag na minamahal ko ang munting gintong pato, na gusto kong ilihim na isilang. Hay, paano ko ba dapat ipaliwanag? Xiao Dudu, HMM. Gusto mo ba ng mga bata? Gusto ko. Tulungan niyo ako. Hindi kaya nalaman na niya? Hindi paano niya malalaman? Xiao Qiang, huwag kang mataranta. President Gu. Mahal ko ang trabaho ko, mahal ko ang kumpanya. Sa panahon ng aking promosyon, hindi ko hahayaang maapektuhan ang trabaho dahil sa personal na dahilan. Sa itsura niya, mukhang balak niyang itago ang pagbubuntis. Para mapilit ang babae na umamin, espesyal na nagutos ang CEO na magkaroon ng physical examination ang buong kumpanya. Para mas makapaglingkod ng maayos sa kumpanya nang masabi ito, na blanko ang isip ng babae. Pero kung direktang tatanggi, tiyak na magiging kainahinala kaya, pagkatapos ng physical exam, nang walang tao. Lihim na pumasok ang babae sa opisina, gustong nakawin ang kanyang medical report. Hindi inaasahan, matagal siyang naghanap pero hindi niya makita akmang tatalikod na sana. Nabangga niya ang CEO na nag-aabang sa kanya nang makitang tatakas ang babae. Direktang iniunat ng CEO ang kanyang mahahabang binti, hinaharangan ng daan ng babae. Ang ilabas ng CEO ang kanyang medical report, natakot ang babae at gusto itong agawin. Hindi inaasahan, mas mabilis pa rin ang reaksyon ng CEO, matagal ko nang alam na buntis ka. At ang anak sa tiyan mo ay akin. Paano mo nalaman na anak mo to? Noong araw na iyon ang iyong unang beses. At tama rin ang oras syempre, kung ayaw mong aminin, okay lang. Tutal, napaka-advance na ng medisina ngayon. Padana test tayo. Ano ngayon ang gusto mong mangyari? Nang makitang hindi na may tatago, sumuko na lang ang babae. Balak na niyang hayaan na lang ang CEO na magpas siya, pero habang nag-iisip ang CEO, gusto niyang tumakas. Hindi inaasahan, nahuli na naman siya ng CEO nang makita ng CEO na hindi mapakali ang babae. Kaya't sinimulan na niyang singilin ito. Sa lahat ng nagawa sa unang pagkikita natin, pinagod mo ako. Sa pangalawang pagkikita, pinuri mo ako sa harap. Pagkatapos, daladala mo na ang anak ko. Nakipag-blind date ka sa mabuti mong schoolmate. Ngayon, gusto mo namang nakawin ng report para itago ang pagbubuntis. Zhang Dasao. Sabihin mo, anong dapat kong gawin sa'yo? HMM. May appointment ako sa doktor, sumama ka sa akin. Nang marinig na may appointment ang CEO sa doktor, talagang nataranta na ang babae. Akala niya ay ipapalaglag ng CEO ang bata dahil wala nang matakbuhan, nagkunwari na lang siyang masakit ang tiyan. Ito naman ang ikinatakot ng CEO, nagmamadali siyang tumakbo palabas para tumawag ng doktor. Sinabi pa na hindi ako iniiwasan. Sinasabi mo pang hindi mo ako iniiwasan. Ito ang bahay ko. Gusto mo ba? Ginoong Wow, anong balak mo? Zhao, alam mo bang nang malaman mong buntis ka, hindi mo naisip na pakasalan ako, kasal. Dapat ay katulad mo rin ako, matagal mo na rin inaasahan ang batang ito, di ba? Oo. Bakit hindi mo naisip na magpakasal sa akin? Gusto mo bang hintayin siyang ipanganak, na tawaging anak sa labas? Wala akong ganon. Nais ko lang na sa tingin ko ay kaya ko. Zhao. Maaari kitang bigyan ng sarili nating tahanan. May ikaw. May ako. At may siya. Isang tahanan na para sa atin. Ako. Ngayon ay alas 4 ng hapon. Nagsasara ang tanggapan ng mga serbisyong sibil ng alas 5. Mayroon pa tayong isang oras.
Ginang, Jiang Zhaozhao. Maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataon na samahan ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay? HMM. Ginang, wow, ayon sa gusto mo. Nandito na ako sa bahay mo. Oh. Ginang, wow, hindi mo ba ako papasukin sa bagong bahay mo? Sabi na nga ba, maliit lang ang bahay namin. Kasing laki lang ng hawla ng mga kalapati. Anong makikita dito? Bakit mo tinatanggal ang butones? Medyo mainit. Ituloy mo. Kahit nakasal na tayong dalawa, sang-ayon ka namang matulog tayo sa hiwalay na kwarto. Kaya, kailangan mo pang bumalik sa bahay. Bakit mo tinanggal ang tie? Medyo mahigpit yung tie. Magpahinga muna. Maganda ba? Maganda. Kung maganda naman, paano ka lang titingin-tingin lang? Huwag kang magbibiro sa akin. Bank card, password ng bahay, lahat ng ito ay sa iyo. Unang utos ng pamilya Wow. Sino mang magtataksil sa asawa, hindi papasok ang kayamanan. Sino mang magmamahal sa asawa, magpapasiklab ang damdamin. Kaya maaga. Sinasabi ko sa'yo, tiyak na magagawa ko. Kailan ka babalik sa bahay kasama ko? Hintayin mo ako. Talagang gusto mo ako. Sige. Pagdating ng panahon, nandito ako para tulungan kang lumipat. Ano na naman? Sa unang gabi ng kasal, nag-iisa sa walang laman na kwarto. Ginang, wow. Wala bang balak na magbigay ng kaunting kabayaran? Ano bang kabayaran ang gusto mo? Halimbawa, isang halik ng magandang gabi. Sa pagkakataong ito, ang kumpanya natin ay nakatanggap ng isyu sa paglabag ng Dayu Building Materials na napakahirap. Zhao, ikaw bilang legal ng kumpanya, ano ang solusyon mo? Manager Lee, sa totoo lang, naayos ko na ang solusyon. Kung talagang masosolusyonan ito, hindi sana sila nagreklamo. Kaya't ako ay mula sa Dayu Building Materials. Para sa susunod na proyekto, magsusumite ako ng ulat. Naku, tapos na tayo. Nakuha ko yung mali. Anong nangyari? Hindi mo ba ako iimbitahan sa bagong bahay mo? Anong ginagawa mo? Hindi pa ba kayo magsisimula? Zhao. Baka dapat simulan na natin. Naghihintay na ang lahat. Sige na. Kaya't simulan na natin. Tungkol sa presyo ng mga materyales, hindi tayo masyadong nasisiyahan. Kaya maaari tayong pumili ng mas magandang tindahan ng materyales. Isa pa. Diretsong tamaan ang mahalagang bahagi. Sa ganitong paraan, siguradong mananalo tayo sa kasong ito. Di nagkakamali si Miss Jiang na siya ang pangunahing puwersa sa legal team ng departamento. Miss Jiang, pumunta ka sa opisina ko. Tapos na ang pulong. Tinawag ni Ginoong Mo si Zhao ng mag-isa. Siguradong hindi siya nasiyahan sa kanyang plano. Sang-ayon ako. Itong si Jiang Zhao, natuto na siya ng leksyon.
Mga kasamahan, bakit hindi nyo pakinggan ang aking plano? Sa tingin ko, ang kumpanya natin ngayong taon, dapat. Ano sa tingin ninyo? Tama ba? Anong ikinakatakot? Kami ngayon ay legal na mag-asawa. Ikaw ang presidente, ako ang empleyado. At ngayon, ako na ang nasa kritikal na yugto ng promosyon. Sa sobrang tagal kong nagsikap. Ayokong mawala ito. Ayaw ko. Ako. Sige, ayoko nang magsalita pa. By the way, mag-attend ka ba sa team building ng kumpanya? Gusto mo bang pumunta ako? Ang dami mong ginagawa, sa totoo lang, hindi masama ang magpahinga. Sa huli, ang kalusugan ang puhunan ng revolusyon. Mabuti ba ang kalusugan ko? Hindi mo ba alam? Kung ayaw mong pumunta, ayos lang. Inimbita na ng ginang. Wow, syempre pupunta ako. Jiang Zhaozhao, pumunta. Congratulations, Ginang. Jiang, ikaw ang aming ika-999 na kliyente. Ang uri ng kwarto ay na-upgrade sa hot spring room. Narito ang iyong room card. Kwarto ng hot spring. Oo, pribadong hot bath. Maligayang paglagi. Mali yata. Ako ay 999. Siya ay 998. Nagkamali ka. Pasensya na, Ginang. Oh, sinasagawa namin ang pag-upgrade ayon sa kaayusan ng pag-check-in. Mukhang may ilang tao na talagang sanay na sa pagsasamantala. Ayos na. Sige na, sinabi ni Assistant Fang, na lahat ay may kwarto. Magsiuwi na kayo at magpahinga. Tandaan, bukas, magsuot ng mas maganda, para sabay-sabay tayong sumali, sa bonfire party. Ibigay mo sa akin ang card. Ibigay mo sa akin. Ha? Nabaliw ka na. Ikaw ang unang nagtulak sa akin, hindi ba? Nahulog lang ako sa tubig nang hindi sinasadya. Anong kinalaman ko doon? Hindi pa tayo tapos. Ay naku, sige na. Tingnan mo, basa ka na. Sasamahan kita pabalik sa kwarto para magpalit. Fang Hao, ganito ang plano mo. Siguradong masisiyahan si Ginoong Wow. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't inimbita ako ni Ginang? Wow, hindi ko akalain. Gusto mo palang makasama ako sa isang kwarto. Baka mali ang napasukan kong kwarto. Pupunta ako para magpalit ng kwarto. Maaga tayo. Kamusta ang tulog mo kagabi? Ayos lang naman. Sige, aalis na ako, muna. Aalis na ako. Sandali. Maaga tayo. Nagkamali ng silid. Sino ang nagsabi nito? Jiang Zhaozhao. Jiang Zhaozhao. Lumabas. May tao, magtago ka agad. Lumabas. Legal kaming mag-asawa. Ano bang kinatatakutan? Jiang Zhaozhao. Pero ikaw ang nangako noon sa akin, na hindi mo gagawin iyon. Nakikita nila na pumasok ang lalaki sa bahay mo. Magmadali, lumabas ka na. Pakiusap, huwag kang mag-alala. Magtago ka na agad. Umalis ka na. Ay, sobrang mabait ko. May reward ba? Nagtatago. Ang tagal bago nagbukas ng pinto. Anong mga bagay na hindi dapat makita ang ginagawa mo? Bakit kayo nandito?
Nandito kami para tingnan kung anong nangyari. Huwag mo akong papasukin. Baka naman, may tinatago kang lalaki. Nung hindi pa kasal, buntis na. Kahit sa team building, hindi mapalampas ang pagkabagot. Tingnan ko kung paano ko mahuhuli itong lalaking ito. Sa banyo, tingnan natin kung sino itong lalaki. Nahuli na natin siya, di ba? Huwag buksan. Nakuha na ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka magtatanggol. Nakuha na ang ebidensya. Tingnan natin kung paano ka magtatanggol. Magpaliwanag ka. Kakainig ko lang. Sige na. Walang tao. Terror na. Walang tao dito. Walang tao. Terror na. Paano mangyayari yun? Bye-bye. Hinahanap mo ako. Bakit nandito ka? Hindi ka ba nasa banyo? Hulaan mo. Matagal bago magbukas ng pinto. Gumagawa ka ba ng hindi dapat ipakita? Ang tago ko ng ganito kalalim. Wala bang kaunting gantimpala? Gusto mo na naman ng gantimpala? Hindi ba tayo pupunta sa bonfire party? Mamaya na tayo pupunta. Maaga pa. Bakit parang ang saya mo lately? Baka naman pinakain ka ni Ginoong Wow. Anong sinasabi mo? Hindi ako nagbibiro. Mukhang masaya ka kamakailan. Kitang-kita na busog ka. Talagang karapat dapat na mag-asawa. May mga tao talaga na napaka-imahinasyon. Akala nila sa simpleng team building ay makakaakyat na sa mataas na leader. Lumulipad sa sanga. Naging phoenix na. Ang baho naman. Zaw, may naamoy ka bang amoy? Ako'y nakarating sa anong klaseng amoy ito? Ay, ang asim naman. Hindi ko alam kung saan ito galing. Amoy ng pawis. Ikaw. Kung iisipin, dapat kayong magpasalamat kay Ginoong Wow. Narinig kong naglagay kayo ng taya. Dumating siya para sa team building. Kumita siya ng maraming pera. Pero kung malaman ni Ginoong Wow, ano ang magiging reaksyon niya? Bakit ka ba nakikialam? Dahil alam mong natalo ka na, bakit hindi ka pa agad umamin sa pagkatalo? Tama. Ano ang pakialam mo sa iniisip niya? Zaw, hindi ka man lang nahihiya. Hindi ka ba natatakot na si Ginoong Wow ang magalit sa'yo? Wala naman akong ikinahihiya. Kung ganito nga. Ginoong Wow, nandito ka na. Ginoong Wow, nandito ka na. Anong pastahan ito? Hindi mo pa alam, di ba? Si Zhao Xiao ang sumali sa pastahan. Sabi niya, siguradong darating ka sa team building ng kumpanya. Kumita ka ng maraming pera. Ako lang naman ang nagbiro. Siguraduhin niya, mag-imbita siya sa isang kainan. Ha. Talaga. Pupunta ka ba sa team building ng kumpanya? Gusto mong pumunta ako? Sobrang abala mo, talaga namang hindi masama kung magpaparelax ka. Sa huli, ang kalusugan ang pumuna ng revolusyon. Ako, talaga. Noong una, ayaw kong pumunta. Ay, yun nga, sa araw bago ang team building ng kumpanya, biglang nagbago ang pasya. Noong araw na iyon, mukhang si Miss Jiang. Biglang nakaramdam ng kumpiyansa. Hindi. Si General Lee nasa private room na. Paumanhin po. Pasensya na talaga. Ako ang may kasalanan. Kung hindi ako, hindi ka matatawan ng maling akala ni Ginoong Wow. Wala ka namang kasalanan. Call him. 12:00 na. Hintayin ko ang pagkakataon na mahuli si Ginoong Wow, ang malaking isda. Tingnan mo kung paano ka makikipagtalo sa akin. Ginoong Wow, bakit ka nandito ng maaga? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Oo nga. May paraan ako para makatulog ka ng mabuti. Mas magandang ngayong gabi. Huli, may mga bagay na hindi ko sasabihin.
Hindi ibig sabihin na hindi ko alam. Kung alam mong puro ka lang panlabas, huwag mong asahang makuha ang mga bagay na hindi sayo, lalo na kung hindi sayo. Bukod pa dyan, yung ipinagmamalaki mo, ay ganito lang pala. Gong Presidente, anong sinasabi mo? Medyo hindi ako masyadong nakakaintindi. Nanghihipo sa boss, nagsasangkot ng kasamahan, nakakasama sa interes ng kumpanya. Kailangan ko bang maging mas malinaw? Walang ganun. Ginoong Wu, nagkamali kayo ng pagkakaintindi. Lahat ng iyon ay chismis. Ang anak ni Jiang Zhaozhao sa kanyang tiyan ay hindi para sa iyo. Pagkakataon sa promosyon. Boss Wu, may nakipagkita pa akong kliyente. Kung may datos, kailangan kong bumalik sa kwarto para tingnan. Aalis na ako. Boss Wu, nagawa na lahat. Fang Hao, ipagawa sa kusina ang paggawa ng pineapple buns, at ibigay ang mainit na gatas. Talaga namang nag-aalala ka sa ginang. Yan Joe, ako ito, nandito na ako. Ginang, Jiang Ru, kailan ka bumalik sa bansa? Ginang, Jiang Ru, marami kang nakakalimutang bagay. Noong nakaraan, kasama mo pa si Ginoong Wu. Naglaro kayo ng sabay. Tama nga, yung larawan na binato mo noong nakaraan. Nandito pa rin ako. Larawan. Anong larawan iyon? Hindi ako yan. Salamat ha. Jiang Ru, sino ba talaga siya? Assistant Fang, Miss Jiang. Ito ay espesyal na inihanda ni Ginoong Wu. Nakatagpo ako ng, sabay ko na rin itong dalhin sa inyo. Salamat sa iyo, nakapagod. Walang anuman. Pasensya na. Ginoong Assistant Fang, mayroon pa bang utos ang ginang? Gusto ko sanang magtanong. Alam mo ba si Jiang Ru? Alam mo ba si Jiang Ru? Sino? Si Jiang Ru, yun. Oh, naalala ko na. Hindi ko kilala. Tanda ko si Ginoong Wu, na may babaeng apelyido'y Jiang. Parang ikaw yun. Ha ha ha. At ano itong pangit na pangalan? Ano bang Jiang Ru at Jiang Ying? May kailangan ka pa, ginang. Kung wala na, aalis na ako ah. Hey, Fang Hao, gusto ko lang sanang magtanong. Madam, magpahinga ka na ng maaga. Naghihintay ako sa iyo sa coffee shop mamaya, Jiang Ru. Zhao Zhao. Hello. Ako si Jiang Ru. Zhao Zhao. Anong nangyari? Ginang, Jiang, bakit parang hindi ka katulad ng nasa larawan? Medyo iba. Bakit kaya iba? Ginoong Wu, hinahanap namin siya base sa iyong ginuhit. Wala pa kaming balita. Kailangan pa namin maghintay. Ano man ang paraan. Gusto kong makita siya. Lalo na't ikaw. Ikaw ang nakilala niya noong nakaraan. Sa alaala lang, ginuhit mo ang itsura niya. Kahit gaano karaming taon ang lumipas, hindi ko makakalimutan ang kanyang itsura. Hindi ko siya kailanman malilimutang makita. Yan Joe. Nakita ko na ang mga koleksyon sa basement. Natapos ko na silang tingnan. Magaganda ang mga ito. Ang direktor ng National Museum. Ito ang aking tiyuhin. Ipakilala ko kayo. Sigurado akong marami kayong pag-uusapan. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Yan Joe.
Hindi ba't sinabi mo, gusto mo bang samahan ako buong araw? Iyan ang na-promise sa'yo ng nanay ko, hindi ako. Sige, maghihintay na lang ako sa bahay. Saang parte ba ako hindi kasing ganda niya? Gusto ko itong mukha ko. Natuwa ka ba? Yan, Joe. Kahit ilang beses mo akong tanggihan, sa huli, magiging akin ka pa rin. Itong tato. Hindi ka siya. Hindi nakakapagtaka na nitong mga nakaraang araw. Sadyang hindi ka nagsasalita. Hindi ba't gusto mo itong mukha? Nagawa ko na siyang kamukha niya. Baliw ka. Ginawa mong kamukha niya ang itsura mo. Hindi ka rin magiging siya. Siya. Hindi mo pa nga alam ang pangalan niya. Hindi mo alam kung buhay pa siya o patay na. Ikaw lang ang nagkagusto sa isang ilusyon niya. Hindi siya isang ilusyon. Siya ang taong tunay kong nakita. Tiyak na mahahanap ko siya. Yan, Joe. Gumastos ako ng ganito kalaki para sa'yo. Maraming nagsusunod sa akin. Pero hindi ko pa rin pumayag. Sasabihin ko sa'yo, Jang Ro. Mas mabuti pang ibalik mo sa akin ang mukha mong ito. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. Kung hindi, huwag ka nang magpakita sa akin. Meron pa. Ang gusto ko ay ang tao niya. Siya ang mahalaga sa akin, hindi ang mukha niya. Ginang, Jang, ang mga larawan na kinuha ninyo dito, naka-develop na. Tingnan ninyo. Yan, Joe. Ang tanging pagkakataon na nag-post tayo. Hindi naman ito ang aking mukha. Huwag nang kunin ang mga larawan na ito. Bahala ka ng bahala dyan. Ito ang tunay na dahilan. Paano ko ba sasabihin sa'yo? Nabangga ako dati sa sasakyan. Nasira ang mukha ko. Kaya nagpaayos ako ng mukha. Kaya nagbago ang itsura ko. Pero Zawzaw, talaga kang kamukha ng dati kong anyo. Napaka-similar mo talaga. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Huwag nang paligoy-ligoy. Zawzaw, maibabalik mo ba sa akin si Yanjo? Anong ibig mong sabihin? No time na akong nagkaroon ng aksidente, nabalian ako ng malubha, minsan nang malapit sa kamatayan. Noong panahon na sumisikat pa ang uwa niya, hindi ako pwedeng maging pabigat sa kanya, kaya pinili kong umiwas at mag-abroad. Kaya, ano ngayon? Alam ko na sasabihin mo ito, maaaring talagang hindi maganda, Pero nang bumalik ako sa bansa, at nakita siya sa unang pagkakataon, alam ko na. Pareho pa rin kami umiibig sa isa't isa. Sa kabila ng 8 taong relasyon, hindi ito basta-basta maiiwan. Huwag mo nang sabihin pa. Binibining Jang, ang pag-ibig ay hindi laro, hindi ito pwedeng palitan-palitan. At saka, dahil pinili ni Mo Yanjo na magpakasal sa akin, handa akong maniwala sa kanya. Handa akong maniwala sa mga pangakong ibinigay niya sa akin. Zawzaw. Nais mo bang isipin, bakit nang malaman niyang buntis ka, agad na pinili ni Yanjo, napakasalan ka? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin, pagkatapos ng aksidente? Mahirap para sa akin na magkaanak, para hindi ako masaktan ni Yanjo. Palagi niyang ipinapakita, na ayaw niya sa mga anak. Pero alam ko, na si Yanjo ay, laging nagnanais na magkaroon ng sariling anak. Sa isang malaking grupo tulad ng Wanya, kailangan din ng isang tagapagmana. Pero hindi ko siya maibibigay sa kanya. Mahilig ka ba sa mga bata? Maaari kitang bigyan ng sarili nating bahay. Kasama ka. Kasama ako.
At siya. Pasensya na, maaga. Kung hindi dahil sa akin. Hindi sana siya, huwag na nating pag-usapan. Ninang, Jiang. Naniniwala lang ako sa sinabi niya sa akin. Ayos lang ba? Tubig. Sandali lang ako. Halika. Gumaganda na ba? Nang walang sapi na sapatos, tumatakbo sa paligid. Mag-ingat sa lamig. Kapag nakipagsubong ka ulit sa iba, sabihin mo sa akin ng maaga, ako ang bahala manalo para sa'yo. Zhao Zhao. Bukas, may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Hoy, Ginoong Ho, ang gwapo mo. Hoy, maaga, sakto ang dating mo. Halika, tingnan mo, tinanggap ni Ginoong Wo ang live interview. Interview, oo. Ginoong Wo, sabihin mo ang tungkol sa iyong nararamdaman. Mahilig na ako sa kanya ng 8 taon. Wow! 8 taon? Sino ba yung taong sinasabi niya? Tungkol sa kung gaano siya kagusto. Sa buhay na ito, siya lang ang kailangan ko. Wow! Aha, ito pala ang sorpresa na ibibigay mo sa akin. Oy, bakit umalis na? Zhao Zhao, may magandang balita ako. Jiang Zhao Zhao, anong nangyari sa'yo? Wala naman, pupunta lang ako sa banyo. Jiang Zhao Zhao, hintayin mo ako. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Wo Yanzhou, dahil nagpakasal ka sa akin, para sa bata. Ano ang halaga ko? Napakasensitibo. Natatakot ka na. Kaya aalis na kami. Iba pa. Maligayang bagong kasal. Salamat. Gongsheng, pupunta ka bang sunduin ang asawa? Sunduin. Siguradong masaya ang asawa sa interview ngayon. Tiyak na ikatutuwa niya. Sige, umalis na tayo. Ginoong Wo. Siyang babae ang nag-akit sa akin. Siya, Fang Hao. Paalisin sila mula sa uwa niya. Hindi ako. Ginoong Wo, naglingkod ako sa kumpanya ng maraming taon. Isa lang siyang maliit na empleyado. Bakit naman? Bakit si Jiang Zhao Zhao ay nakakakolekta kay Fang Hao at umangat? Palaging umaangat. Hindi ako sang-ayon. Bakit naman? Dahil ako ang ama ng bata. Siya ang aking asawa. Ikaw. Nagsalita na ako. Hindi mo kailangang itago ang pagkakakilanlan ko. Dalhin mo siya. Paano mangyayari yon? Ginoong Wo, Jiang Zhao Zhao, isa kang ulila. Hindi ka karapat-dapat, Ginoong Wo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ayos na. Bumalik na tayo sa bahay, HMM. Madam Chen, Ginoo.
Madam Chen, si Zhao Zhao. Ngayon siya nagdadalang tao, kaya kailangan mong alagaan siya ng mabuti mula ngayon. Zhao Zhao, si Tia Chen ay matagal ng bahagi ng pamilya namin. Kung sakaling may kailangan ka, sabihin mo lang. Tia Chen, opo, ginoong asawa, kung sakaling may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Oy, ang paa mo. Ha? Nauntog mo habang naglalakad. Ayos lang yan. Kailangan mong maglakad ng bahagya lang. Kahit na nawala na ang pamamaga ngayon. Dahil buntis ka nga. Kaya hindi pwedeng gumamit ng maraming gamot. Pasensya na sa'yo. Hindi naman ako ganang kapiling. Ha, maghahanda ako ng tsaa at merienda. Magpahinga muna kayo. Bakit ka nahihiya? Batang ginang. Huwag mong sabihin ganon. Bakit hindi ko pwedeng mahalin ang aking asawa? Yan Joe, HMM. Yung sinabi mo kaninang umaga sa livestream mo, ang taong nagsabi nyon, yan Joe. Yan Joe. Nanay, bakit ka nandito? Bakit? Ako bilang isang ina, ay kailangan pang mag-apply, para makita ang sarili kong anak. Hindi ko yung ibig sabihin, pero itong ginang na ito, bakit hindi ko siya kailanman nakita? Hindi ko alam. Anong pamilya ang anak na babae? Nanay. Ito si Zhao Zhao. Nanay, tumahimik ka. Sino ang pumayag na tawagin mo akong nanay? Walang anuman. Bakit hindi ka pa sumusunod? Walang anuman. Hintayin mo ako sandali. Oy, Shenma. Baka gusto mong samahan kita. Salamat. Yan Joe, sawa ka na ba sa gulo mo? Ngayon, bumalik na si Xiaoru. Pero ikaw ay kasama ng isang hindi kilalang babae. Sa mga sweet moments ninyo, gusto mo bang pasamain ako? Nay, sinabi ko na sa'yo ng maraming beses. Sobra akong nag-iisip. Sige. Kahit na wala kang relasyon kay Xiaoru, tanong ko sa'yo. Bakit hindi mo pinili ang maraming mayayamang dalaga? Bakit naman pinili pa ang ganitong kababaang uri? At saka, siya pa ang nauna magbuntis. Bago kayo nagparehistro, ganito ngang walang pakialam sa sarili. Tinitira mo pa. Paano ka magsasalita niyan? Ikaw, ginoong asawa, bakit hindi ka umakyat? Ako ang magdadala ng sopas ni inay. May hindi pa akong nadadala. Aalis muna ako para kunin yon. Magandang umaga. Sige. Magandang umaga. Sa kabilang side ni inay, sasabihin ko ng malinaw, huwag kang mag-alala. Hindi mo pa nga alam kung anong pagkatao mo. Nanay, inay, sasabihin ko na ulit sa'yo, hindi ko mahal si Jiangru. Anong ginawa ni Xiaoru? Ginawa niya ang lahat para sa'yo, kahit pa magpakatatag pa ako para sa'yo. Sa madaling salita, hindi ko talaga tatanggapin na ang babaeng ito, ang magiging manugang sa pamilya namin. Manugang. Ako lang ang tatanggap kay Xiaoru. Nanay, si Early ay asawa ko na talaga. Aking mahal, hindi ko kayo pinipilit na magustuhan siya, pero sana. Huwag naman sana, mawala ang respeto bilang nakatatanda, ikaw. Zhao Zhao. Pasensya na. Yung sinabi ni Mama kanina, huwag mo nang isipin. Ikaw ang asawa ko. Walang makakapagbago niyan. Maniwala ka sa akin, sige ba? Wow Yanjo. Maaari ba kitang pagkatiwalaan? Sa araw ng kaarawan mo, iwanan mo ang oras para sa akin. Okay ba? HMM. Ginoong asawa. Inutusan ng ginoong kanyang si Assistant Fang na dalhin ito. Tingnan mo, ang ganda ng bulaklak na ito, Ate Chen. Sabi ni Assistant Fang, kung kailan babalik si Wo Yanjo. Oh. Sabi niya, may bigla ang meeting ang binata, kaya medyo mahuhuli siya. Pero nangako ang binata, sasamahan kita sa iyong kaarawan. Tiiyak na babalik siya. HMM, alam ko.
Ginang, Mrs. Baka. Tumawag ka sa binata. Tingnan mo kung nasaan na siya. HMM. 찬산이 떠오르면 Hello, good morning. Hello. Bakit ikaw ang sumagot? May problema ba? Yan Jong is taking a shower. Ipapaalam ko siya sa kanya na tatawagan kanya mamaya. Wala na. Wo Yanjong. Yanjong, anong kakainin natin mamaya? Katatapos ko lang makita na wala ka. Nandito lang ako, hinihintay ka. Tita Chen. Pasensya na, pakisuyo na lang ayusin mo ito. Oh. 감아도 기나마 Zao Zao. May bigla ang meeting kagabi. Hindi ako nakabalik para makasama ka. Pasensya na. Parang hindi ka masyadong okay. 시선이 Wo Yanjong. May gusto akong itanong sa'yo. HMM. Ikaw at si Jang Ro. Anong relasyon nyo? Bakit magkamukha sila? Ng mukha ko. Si Jang Ro ay anak ng kaibigan ng nanay ko. 18 taon na ang nakalipas. Nang magkaroon ng krisis sa Huanya, dinala siya ng kanyang ama pabalik sa bansa. Tumulong sa Huanya na malampasan ang pagsubok. Tungkol naman sa kung bakit siya ganito. Baka gusto mo munang sagutin ang tawag. Hello, kamusta? Ito ang City First Hospital. Nagkaroon ng aksidente ang may-ari ng cellphone. Nakita ka sa emergency contact sa cellphone mo. Pumunta ka agad sa ospital. O di kaya, magpatuloy ka na lang sa ginagawa mo. Zao Zao. Yung mga natitirang bagay, ipapaliwanag ko sa'yo pagbalik ko. Hintayin mo ako. Mahigit 8 taon na akong umiibig sa kanya, sa kabila ng 8 taong relasyon. Noong nakaraan, madali lang siyang mawala sa akin. Tinulungan ko siyang malampasan ang mga pagsubok. Wo Yanjo, makahihintay pa ba ako sa iyong paliwanag? Ate. Mga souvenir ng alumni ng Zonda. Kukunin ko ito para sa iyo. Salamat. Anong nangyari sa iyo? Maaari mo ba akong dalhin sa isang lugar? Sige. Nandito ang Miss Jang na hinahanap mo. Mild lang ang kanyang mga pasa. Huwag kang mag-alala. Shiyu, salamat sa pagsama mo sa akin. Umalis ka na muna. MM. Yan, Joe. Ako ay kasal na. Ikaw. Zao Zao. Bakit ka ganito? Wow, Yan, Joe. Hindi ko pa natatanong ang tanong ko. Zao Zao. Nasaan ka noong birthday ko? May meeting ako noong araw ng birthday. Fang Hao. Pasensya na. Maaga. Kailangan ng ospital ng tagapag-alaga upang. Alam ni Fang Hao. Wow, Yan, Joe. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay. 널 보며 사랑해 말하고파 내 마음 Zao Zao. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay. Zao Zao. Senior, Shiyu. Hindi ka pa umaalis. Sa mukha mo kanina, hindi maganda ang itsura mo. Kaya lagi kitang binabantayan. Ginoo Wo. Shiyu. Ayokong makita siya. Umalis na tayo. Zao Zao. Makinig ka sa akin. Ginoong Wo. Sabi ng nakatatandang kapatid, ayaw kanyang makita. Tumabi ka. Ginoong Wo. Dahil may tao kang kailangang alagaan, mas magpapasalamat na lang ako. Umalis ka na.
Sister, ako na ang maghahatid sa kanya pauwi. Si Zhao Yao ang asawa ko. Kahit na ihatid ko siya pauwi, hindi ka pwedeng makialam, outsider. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Buksan mo ang pinto, okay lang ba? Zhao Zhao. Hindi kita iiwanan. 해볼 수도 없는 Zhao Zhao. Uhaw na uhaw. Maaari kitang bigyan ng sarili nating tahanan na ikaw at ako. At siya. 물로 살게 해요 미안한 마음을 그럼 Kumusta? Ayos lang ang lahat. Medyo mababa lang ang timbang ni Mama. Kailangan pa rin ng dagdag na nutrisyon. Salamat sa iyong pagsisikap. Ihatid mo ang doktor, Chen Ma. Kamusta, baby? Huwag akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Anong gusto mong kainin? Papasabihin ko kay Chen Ma na gawin ito. Uuna na ako. Ginoong wow, lumabas na ang resulta ng 4D ultrasound noong nakaraang mga araw. Lumabas na. 헤아릴 수 있을까 Ang 4-dimensional ultrasound ay nagpapahiwatig na maaaring hindi ganap ang pag-unlad ng puso ng bata. Kapag may karagdagang pagsusuri, ipapaalam namin ito sa inyo agad. 흐려지는 Go Yanjo. 혼자 남아 Zhao Zhao. Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ako. Nangyari ang insidente sa ating anak. 는 아련한 기억에 너의 잔상이 떠오르며 눈물이 나 또 불안한 날 감당할 수 없어 멈춰 해 집어넣은 소란한 맘 I give you my all Tita Chen. Si Jiang Zhao Zhao at ang kanyang sanggol. Ayaw ko sa kanya. Gusto kong tulungan mo akong alisin siya. Hawakan mo ito. Kailangan lang ng kaunti. Kaunting-kaunti at mawawala na ang bata. Basta tulungan mo ako. Tutulungan ko rin kayo at ang anak mo. Kain na. Gaano ka wild ang mga nagpapahiram ng mataas na interes? Ma, kailangang magdesisyon ka na agad. Ay nako. Inang Chen, ang bango, anong niluto mo? Gagawa ako ng sabaw na manok para sa'yo. Umupo ka muna, dadalhin ko sa'yo. Sige. Mahal na ginang. Ang bango. Sige, iinumin ko na. Ay, ingat ka, mainit. Oh, haluin ko muna. Tita Chen, napakabait mo sa akin. Noong bata ako, ayaw kong kumain. Nanay ng guro, palagi kang may bagong paraan para magluto ng masarap. Kung may nanay ako, dapat pareho ka niya. Ginoong asawa. Bigla kong naalala. Nakalimutan kong maglagay ng asin. Ayos lang. Pwede naman akong kumain ng bahagya lang ng asin. Hindi maganda ang walang asin. Hi. Nanay Chen. Hindi ka nasaktan, ha? Wala akong problema. Aayusin ko na agad. Hindi ka ba natansikan ng madam? Kasalanan ko lang na mahina ang kamay ko. Ayos lang, Nanay Chen. Isang mangkok lang naman iyon. Ako na ang tutulong sa'yo. Ay, Ginang. Umupo ka muna dyan at magpahinga. Ako na ang gagawa.
Oh, Ginang Chen, siguraduhin mong suot mo ng maayos ang guwantes. Ay, sige, magpapalom na ako at magpapahinga. Tita Chen, natanggap mo na ba ang regalo ko? Yan, Joe. Nahanap ko na ang doktor. Tiningnan na niya ang mga resulta mo. Walang masyadong problema. Magpahinga ka ng mabuti. Pasensya na, yan, Joe. Hindi ako dapat tumakbo ng ganito. Nabalam ko ang trabaho mo. Yan, Joe. Nakasagasa na ako. Gusto mo pa bang umalis? May report pa. Paglabas niyan, aalis na ako. Yan, Joe. Yan, Joe. Yan, Joe. Please. Pwede bang huwag kang maging ganito kalamag sa akin? Yan, Joe. Lumabas na ang ulat ng check-up ni Ginoong Wow. Ginoong Wow. Ang opinyon mula kay Director Zing ay, unang ipuputol ang pagbubuntis, pagkatapos ay gagawin ang operasyon. Sigurado ka ba? Hindi mo ba sasabihin muna sa madam? Sabihin mo na lang sa kanya kapag nakumpirma na. Kakaibang magandang mood niya nitong mga nakaraang araw. Gusto niyang iligtas yung bata, na kailangang maagang gawin ang operasyon. Talagang tinulungan ako ng langit. Agad na ihanda mo ang 2 kopya ng dokumento. Jiang Ru, bakit ka nandito? Zhao Zhao, narinig kong hindi ka maganda ang pakiramdam, kaya naisipan kong tingnan ka. Ano ang dahilan ng pagpunta mo? Yuan Zhou ay muling aalis sa trabaho. Ako ang nagdadala ng dokumento para sa kanya. Pasensya na, Mama. Ako ang bahala. Sabihin sa iyo ang malupit na desisyong ito. Sa huling prenatal check-up, natuklasan na ang sanggol sa iyong sinapupunan. May depekto sa pag-unlad. May malubhang kakulangan sa puso. Kahit pilitin na mag-develop sa sinapupunan, hanggang sa tamang buwan, mahirap pa rin na mabuhay. Bukod pa rito, ngayon ay naayos na ang katawan ko. Pwede na akong magbuntis ng normal, kaya't nagpasya si Yanju. Kailangan ng isuko ang batang ito, kahit na ang pamilya Wu ay may sapat na yaman at kapangyarihan, para bigyan ng batang ito ng buhay. Isang tagapagmana, na maaaring magkasakit at mamatay anumang oras, ay walang halaga. Sinasabi mo ba? Ang batang ito ay may depekto sa pag-unlad. Ikaw, maaari kang makapag-anak ng isang malusog na tagapagmana. Ayaw na ni Wo Yanzhou sa kanya. Alam kong mahirap itong tanggapin, ngunit ikinalulungkot ko. Oo. Zhao Zhao, mayroon pang isang karagdagang kasunduan dito. Ito ang kabayaran ni Yanzhou sa iyo. Kung sa tingin mo ay hindi ito sapat, maaari rin akong magdagdag pa. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa akin, hindi sana si Yanzhou ang nag-sorry. Hindi ako naniniwala. Ano? Sabi ko hindi ako naniniwala. Nangyari na ang ganitong malaking bagay. Wala siyang lakas ng loob na sabihin ito sa akin, kahit na hindi niya ako mahal. Pero ang anak sa tiyan ko, ay kanyang tunay na dugo't laman. Gusto kong siya mismo ang magsabi sa akin. Zhao Zhao. Huwag ganyan. Fu Zhao. Hello. Wo Yanzhou. Ikaw ba? Naghanda ka na ba ng bagong karagdagang kasunduan? Paano mo nalaman? Ngayon, tatanungin kita, alam mo ba na hindi malusog ang batang ito? At pinapapirma mo ako sa pahintulot ng pagpapalaglag. Alam mo na lahat ito. Alam ko na rin. Wo Yanzhou. Gusto mo talagang pirmahan ko ito? Sang-ayon ba sa pag-terminate ng pagbubuntis? Pasensya na, Erdi. Ito lang ang kasalukuyang tanging pagpipilian. Erdi. Nasabi mo na kay Early ang karagdagang kasunduan at plano ng paggamot. Sinasabi mo na ba? Ano? Hindi mo ba sinabi na sasabihin mo lang kapag lahat ay sigurado na? Sino ba ako para magsabi ng maaga? Paano niya malalaman? Zhao Zhao. Ikaw ay isang matalinong babae. Walang dahilan para magkaanak ng isang bata na maaaring maging pasanin sa sarili mo. Gumawa ng matalinong desisyon. Dalhin mo ang perang ito. Malayo pa ang iyong kinabukasan. Zhao Zhao. Aalis na ako.
Ginang. Ginang. Gising ka na, Ginang. Nasaan si Wo Yanjo? Nasaan siya? Nasa ibang lugar pa ang Ginoo. May business trip. Nasaan ang pamilya? Nanganganib ang kalagayan ng pasyente. Kailangan ng pirma ng pamilya sa lahat ng pagsusuri. Ginoo Song. Sabi ng madam na kung wala ang binata, pakiusap na tulungan ka namin. Ginoo Song, tingnan mo. Ako na ang pipirma. Sige, maghanda na tayo para sa operasyon. Ginoong Song, pakiusap, maghintay ka dito sandali. Pupunta ako para kumuha ng ilang bagay para sa may bahay. Ginang, Jang, sinunod ko na ang iyong utos. Tinawag ko na si Ginoong Song. Tingnan mo, bola. Huwag kang mag-alala, Madam Chen. Simula pa lang ng mas exciting na bahagi. Bumaba ng gusto ang presyon ng pasyente. Hinala na maagang pagkatanggal ng placenta. Naghahanda na para sa emergency surgery. Maaga. Kailangan ng pasyente ng agarang operasyon. Kailangan ng mga pahintulot na ito, na pirmahan ng pamilya. Ikaw ay... Siya ang asawa ng pasyente. Pirmahan mo ito mamaya. Bakit kayo nagkakagulo sa ganitong mahalagang bagay? Kung ito ay placental abruption, napakadelikado nito. Maaga namin ipapanganak ang sanggol. At ang ospital ay nagmamadaling maglanda ng dugo, upang maprotektahan ang buhay ng ina. Maging handa na ang inyong pamilya. Maaga. Kumapit lang. Huwag pumirma. Doktor, ipapasa ko na sa'yo. This is our story. 감출 수가 없네. 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 This is amazing. Ano ka ba? Sa amin mag-asawa, ikaw pa ang may pakialam. Ngayon naalala ko, si Early ay asawa mo na. Nang mawalan siya ng malay sa bahay, nasaan ka? Nang kailangan ng hospital ang pirma ng kamag-anak, nasaan ka ulit? Gusto ko sanang tanungin ka, anong klaseng malaking kontrata iyon, na kailangan ni President Wu na ikaw ang pumunta? Ginoong Song. Hindi pwedeng maingay sa ospital. Umalis ka na muna. Kapag lumabas na ang may bahay, makikipag-ugnayan ako sa iyo. Wo Yanjo. Sasabihin ko sa iyo. Kung may mangyaring masama, hindi kita patatawarin. Alam ko na. Si Jiang Zhaozhao na ganitong babae, paano siya magiging isang taong sumusunod sa mga alituntunin? Tia Chen, ay, ibalik mo ang matandang babae. Yan Zhou. Sige, ayoko nang pakialaman ka. Yan Zhou. Jiang Ru. Sasabihin ko ulit sa'yo bago ako umalis. Kahit na maghiwalay kami ni Zhao Zhao, hindi pa rin kita pakakasalan. Bakit? Si Jiang Zhaozhao ay parang mukha sa painting. Kasing-kasing ang hitsura. Bakit siya pwede? Hindi ito ang mukha na gusto ko. Ang mahalaga. Hindi ito ang mukha na gusto ko. Kundi ang tao niya. Jiang Ru. Sasabihin ko ulit sa'yo bago matapos. Kahit na ako at si Zhao Zhao ay naghiwalay na, hindi pa rin kita pakakasalan. Zhao Zhao, gising ka na. Xiao Yu. Mag-ingat ka. Xiao Yu. Nasaan ang aking sanggol? Zhao Zhao. Bata pa tayo. Basta alagaan lang natin ang sarili nating katawan. Magkakaroon pa tayo ng baby. Hindi ako naniniwala. Pupunta ako para tingnan. Zhao Zhao. Hindi ako naniniwala. Early. Pupunta ako para tingnan. Zhao Zhao. Yan Zhou. Wala ka ng sakit. Yan Zhou. Maaari mo bang dalhin ako para makita ang ating sanggol? Sobrang gusto ko na. Sinasabi ko sa'yo, napag-isipan ko na ang pangalan ng bata. Sa tingin ko, sobrang cute niya talaga. Mukha siyang katulad mo. Pwede mo ba akong dalhin para makitang siya? Ha? Dalhin mo ako para makitang siya. Okay, nasaan siya? Ngayon. Nasaan siya ngayon? Zhao Zhao.
Niloko mo ako. Niloko mo ako. Zhao Zhao. Matagal mo na akong niloloko. Huwag ka munang magalit. Zhao Zhao, ako. Niloko mo ako. Ah, Zhao Zhao. Ginang, Jiang. Ginang, Jiang. Sinunod ko na ang iyong utos. Maaari mo bang maging maaway? Tita Chen. Nakaayos na ang tao. Ngayon, maaari mo bang dalhin ang batang iyon? Ginang, Jiang. Tita Chen. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Paano ko siya mapapatay? Hindi lang siya ang ililigtas ko, kundi aalagaan ko rin siya. Sa wakas, mula ngayon, siya ang magiging pinakamainam kong sandata. Kape at magaan na pagkain sa tindahan ng alahas. Tingnan mo, nagsara na ang pabrika ng balat. Diyan ang abot kayang pagsalubong. Maligayang pagdating, pumili kayo ng produkto. Ito ang bagong inilunsad na uri ng mahabang buhay na kandado. Karaniwan itong ibinibigay ng mga nakatatanda sa mga sanggol na bagong isang buwan na. Oh, kaya naman pala, lumipat na lang tayo sa ibang restaurant. Oh, walang anuman. Kahit may anak kayo o wala, pwedeng pumasok sa tindahan at tingnan. Yan Joe, anong palagay mo dito? Itong masamang mag-asawa, kung maganda sa inyo. Bibiliin natin ito, okay. Zhao Zhao, pera na. Hoy, Zhao Zhao. Nakarinig ba ako ng mali? Bibili ka ba? Yan Joe. Hindi kailangan ng nanay ko ng sinsing. Sige, magpatuloy ka sa pagpili. Aalis na ako. Yan Joe. Nandito na ako. Ano ito? Kasunduan ng diborsyo. Saktong nandito ka sa bahay ngayon. Ayusin na natin ang mga papeles. 처음부터 그대였죠. 나에게 다가올 한 사람. 단 한 번의 Itong kasal. Kailangan talagang tapusin, hindi ba? May ilang alahas pa. Nasa walk-in closet sa taas. Maaari mong ipatingin iyon. May nawawala ba? Zhao Zhao. Zhao Zhao. Bitawan mo. Zhao Zhao. Nalulungkot din ako sa mga bata, pero noong panahong iyon, wala akong mas magandang pagpipilian. Go Yanjo. Huwag mo nang ipaliwanag. Patay na ang bata. At ang pagkikita nating dalawa, ay talagang isang pagkakamali. Hindi ito pagkakamali. Hinahanap kita ng matagal. Bitawan mo na. Paano ito magiging pagkakamali? Bitawan mo. Yanjo. Lahat ay tapos na. Hayaan na natin. Tapusin na natin ang mali na ito. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Gusto mo bang magpahinga muna? Salamat sa mungkahi, Miss Jiang. Pagkatapos ng hiwalayan, tiyak na maghahanap ako ng lugar para magpahinga ng maayos. Teka lang, aga-aga. Pasensya na, bawat taong umaalis sa Hao family, kailangang magpasuri ng kanilang mga gamit upang maiwasan ang pagdadala ng mga bagay na hindi dapat dalhin. Jiang Ru. Hindi ba't gusto mo lang? Tingnan kung ano ang nasa malita ko. Sige. Zhao Zhao, bitawan mo. Nakita mo na ba ng mabuti? Aking sariling dokumento tungkol sa natitirang mga bagay. Ayaw ko na. Zhao Zhao.
Maligayang pagbabalik, ate. Tama, ang tagal na nating hindi nagkita. Congrats. Binabati kita sa promosyon bilang overseas partner ng John King. Narinig ko na napakahusay ng investment at acquisition mo ngayong pagkakataon. Tapos na ito ng mahusay. Nailista na ito bilang isa sa top 10 na pinakamahusay na kaso ng taon. Sa charity dinner ngayong gabi, maraming tao ang gustong makipagkita sa'yo. Kaya, mangyaring, Ginoong Jiang. Si Eric, ang batang ito, medyo romantiko pala. Alam niyang gamitin ang brosang ito para mag-propose. Oh, ate, ano sa tingin mo sa wedding plan na iyon? Ano? Zhao Zhao. Kung umalis na kayo, bakit kayo bumalik? Mukhang nag-aalala si Ginang. Jiang sa akin ah, ikaw ang ex-asawa ni Yanzhou. Siyempre, dahil sa akin, nagdusa ka ng labis, at nawalan ka pa ng isang anak. Ginang, Jiang, mukhang natatakot ka na bumalik ako ah. Oo nga. 5 taon na. Hindi ko pa naririnig ang magandang balita mula kay Ginang. Jiang. Pero araw-araw iniisip ang anak ng iba. 惦记别人的孩子。 Bakit? Ginang, Jiang, hindi ka pa rin gumagaling. Hindi ka makabuo. Ikaw. Maaga mong naisip na mali ako. Ako lang ang nakakita, nang magkasama kayong dalawa ni Song, na parang mag-asawa. Naalala ko yung kawawang bata noon. Akala ko nakalimutan mo na siya. Naiinis lang ako para sa kanya. Meron pa. Paano mo lang masisiguro? Na wala akong anak. 你有没有孩子？ Walang kinalaman sa akin. Ah, tama, Ginoong Jiang. Sa halip na alalahanin ng iba, mas mabuting tingnan mo ang sarili mo. Itong itsura ng pag-ibig na hindi mo makuha, talagang nakakainis. Ikaw. Jiang Zhao Zhao, tingnan natin kung gaano ka pa katagal magmamalaki. Hoy. Nanay. Huling item sa auction, galing sa panahon ng Victoria. Sumisimbolo sa walang hanggang magandang pag-ibig. Starting bid na 5 milyon, 6 na milyon. Si Song ang kandidato, gusto makipag-alyansa kay Lawyer Jiang, para mag-propose. Grabe, totoo pala yung mga heavenly boy and girl. Hindi ba't mas mataas pa ito sa contestant na si Song? Lahat ng ari-arian niya. Dati, si Ginoo Song ang nagbayad nito, 6 na milyon. May gustong magtaas pa ng bid. Yanzhou, hindi mo ba sinabi? 10 milyon. 10 milyon. 100,000 para sa magandang babae. Si Ginoong Wo ay sa wakas magpapakasal kay Ginang. Jiang, magpapakasal na ba siya? Magpapakasal. Hindi pa sila kasal, di ba? Oo, ngayon ay si Ginoong Wo na nagbid ng 10 milyon. Mayroon bang gustong magbid pa? 10 milyong isang beses, 10 milyong 2 beses, 10 milyong 3 beses. Binabati si Ginoong Wo sa pagkakabili ng koleksyon sa halagang 10 milyon. Pakitawag si Ginoong Wo sa entablado. 이렇게 낮은 너를 만나 지워버린 그때의 너를 찾아 아팠던 시간 지나 내가 널 붙잡아 Talagang marunong si Song na pahalagahan ang mga babae. Iniwan ang kanyang kasama, at nag-enjoy na lang mag-isa. 늘 아플 수 있어 Jiang Zhaizhao. Ang iyong pananaw ay hindi naman ganoon kahanga-hanga, Ginoong Wo. May kinalaman ba ito sa iyo? 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 한
Sumakay ka na. Ikaw. Sumakay ka na. Bago matapos ang salo-salo, magsasara ang mga daan sa Chongling Mountain. Kung ayaw mong mag-isa, na maglakad mula dito hanggang paakyat ng bundok para lalong sumakit ang sugat mo sa paa. Ngayon, ako ang iyong tanging pagpipilian. Zhao Zhao. Sa mga nakaraang taon, marami kang nagbago. Ginoong Wu. Ang tao ay nagbabago. Ang mga hindi nagbabago ay mga patay na bagay. At saka, ngayong gabi, ang dahilan ng iyong pagdating, hindi ba't malinaw naman sa atin? Talagang nandito ako para sa brocha na iyon. Ngunit ito ay walang kinalaman kay Jiang Ru. Ginoong Wu, wala kang kailangang ipaliwanag sa akin. At direkta. Ayaw ko ring marinig ang tungkol sa iyo at kay Ginang. Jiang. Zhao Zhao, Zhao Zhao. Sa mga taong ito, hindi mo ba ako naisip? Kahit isang segundo lang. Kahit hindi mo naisip ako. Paano naman ang bata? Araw-araw ko. Ang bata. Tapos, may lakas pa rin ang loob mong banggitin ang bata sa akin. Wo Yanzhou, sinasabi ko sa'yo. Hindi ko kailanman naisip ang tungkol sa'yo. Ayaw ko na rin makita ka. Zhao Zhao. Mahal mo ba ako? Talaga bang? Minahal mo ako. 늘 언제나 너의 곁에 있을 때 너를 향하게 이 마음 Direktor Wu, baka magmaneho tayo papunta doon at habulin. Alam mo na ba kung ano sasabihin mo mamaya? Kung mali ka man, magiging masakit sa'yo mamaya. Xiaonian, Tatay Wu. Miss na miss kita. Hindi pa naman weekend ngayon. Bakit ka nandito? Sabi ni Little Mian gusto ka niya. Gusto niyang pumunta dito para hanapin ka. Ngayon sa cartoon may monster. Natakot siya na gusto niyang matulog kasama si Papa Wu. Sige, nandito si Papa Wu. Hindi ka pwedeng tuksuhin ng kahit sino. Sama-sama tayo. Maglalaro tayo. Oh, takbo na. Bakit namin inampon si Xiaonian? Matagal nang may programa ang Jiang Family para sa mga batang may sakit, para tumulong sa mga welfare center, sa mga batang may sakit na ito. Si Xiaonian, nakita ko siya noong nakaraang taon. Nang isilang siya, mayroon na siyang congenital heart disease. Yanzhou, alam mo na. Matagal ko nang gustong magkaroon ng sariling anak, ngunit hindi ito pinapayagan ng aking katawan. Mula nang unang makita ko si Xiaonian, talagang nagustuhan ko na siya. Kaya pagkatapos niyang sumailalim sa operasyon, nagpa siya akong i-adopt siya. 5 taong gulang. Hindi siya. Hindi mo nakakain ng cake si Xiaonian. Tingnan mo, ito yung tinutukoy ko na si Uncle Wu. Halika. Uncle Wu, pwede mo ba akong yakapin? Halika. Sobrang gusto kita. Maaari ba kitang tawaging Tatay Wu mula ngayon? Napakabait ni Xiaonian. Hanggat nasa akin ang batang ito, hindi ako kailanman matatalo. Magandang araw po, Ginoo. Lumabas na ang ulat ng pagsusuri ng bata. Huwag kang matakot. Darating ang tulong mamaya. Tulong mamaya na. Ayos lang, walang problema. Huwag magbukas. Itim. Nagkamali ako. Ayos lang, baby. Ayos lang, ate nandito lang ako. Nanay, natatakot ako. Walang sasama sa iyo, baby. Nandito si ate. Walang problema. Mabilis na gagaling yan. Ayos na, huwag nang umiyak. Huwag nang umiyak ha. Walang anuman. Nandito ang ate. Tingnan mo ito. Ano ito? Halika, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Tingnan mo. Ano ito? Araw. Dumating na ang rescue. Mabilis namin kayong may iligtas.
Salamat sa iyo, pakiusap. Bilisin mo, malapit na. Huwag matakot. Zhao Zhao. Zhang Ru. Xiaomian, bakit ka pwedeng tumakbo nang walang pakundangan? Alam mo ba, gaano ka nakababahala si mama sa'yo? Paano kung ninakaw ka ng masasamang tao? Ano mang masamang mangyari? Ano ang gagawin natin? Xiaomian. Tatay. Nasaktan ka ba, Xiaomian? Wala akong sakit. Hindi natatakot si Xiaomian. Tingnan mo, nandito ang mommy at daddy. Tama ba? Kumusta ka, Zhao Zhao? Wala akong sakit. Mas mabuti pang alagaan mo ako. Mas mabuting dalhin mo ang anak mo para ma-check ng maayos. Paano kung may mahatak na tao? Zhao Zhao, hindi ko yun ang ibig sabihin. Sige na, ayoko nang marinig. Zhao Zhao, ha? Anong nangyari, Xiaomian? Ayos lang ba, Xiaomian? 너의 맘살수 없어 내게 너 하나로만 다시 Inilapit ng sundalo ang aso kay Mang Kakula, sa apron niya. Buksan ang kahon, kunin mo, bingo. Matagal na nating binabasa ito. Uminom ka muna ng tubig para maaliw ang lalamunan. Salamat. Sige na, Xiaomian. Dito na muna tayo sa araw na ito, kaya aalis na si Papa Wu. Papa Wu, huwag kang umalis. Xiaomian, bukas, dadalaw si Papa Wu sa'yo. Okay ba? Makinig ka. Yan, Joe. Ang late na. Dito ka na lang. Si Xiaomian ay natakot ngayon. Siguradong hindi siya makakatulog ng maayos. Samahan mo na lang siya, okay? Pasensya na. May kailangan pa akong gawin. Maliit na taon. Umalis na si Papa. Yan, Joe. Nanay. Walang silbi, cute na bata, dapat kang parusahan. Sandali lang. May 5 minuto ka lang. Bakit ka nandito sa ospital ngayon? Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Ginoo, kung magpapalipas ka lang ng oras, pwede ka nang umalis muna. Ako. O sasabihin mo pa, si Ginoo ay hindi pa rin nakakalimot sa dati kong asawa. Kahit may asawa na at may anak na siya. Gusto pa rin niyang bumalik dito para balikan ang nakaraan. Hindi po ganon. Si Xiaomian ay hindi anak ko. Inampun siya ni Zhang Ru. Si Xiaomian ay 6 na taong gulang na. Iniwan siya dahil sa sakit. Pagkatapos siyang ampunin ni Zhang Ru, lagi niyang dinala si Xiaomian upang bisitahin ang aking ina. Kaya naging malapit kami ni Xiaomian. Wala kaming kasunduan ni Zhang Ru tungkol sa kasal. Hindi ko rin siya kailanman minahal. Hindi mo siya mahal. Paano mo ipapaliwanag iyon? Minsan kaming kamukha niya. Ginaya niya ang itsura mo. Paano niya nalaman kung ano ang hitsura ko? Nakapag-drawing na ako ng isang larawan. Zhao Zhao, naalala mo pa ba noong 14 na taon ang nakalipas? May nailigtas kang isang lalaki na pinigilan ng mga gang. Nasaan na siya? Bakit? Ipasa mo na sa akin. Noong panahon na sinubukan mong iligtas siya, nasuot ka ng kanyang damit, nagsuot ka ng kanyang sombrero, at iniwan mo pa ito. Zhao Zhao. Noong una, para kang isang sinag ng liwanag, tumulak sa gitna ng ulap, hilahin mo ako palabas ng dilim. Sa ganitong mga taon, palagi kitang minahal. Palagi. Sa ganitong mga taon, palagi kitang minahal. Ginoong Wu, buwang presidente. Nahanap na siya, ang pangalan niya ay Zhang Zhao Zhao. Nasaan siya? 3 buwan na kayong hiwalay. Huwag nang balikan ang nakaraan. Si Yalu. Isa siyang walang kwentang lalaki. Akala ko talaga siya. Diretso akong nagbigay sa kanya. Sabi pa niya mahal niya ako. Mga kapatid, mas gusto kong maghanap ka ng iba, kaysa makita kang magpakasakit ng ganito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Kilala mo ba ako?
Hinahanap kita. 10 taon na ang lumipas. Ako. Anong nangyari? Matagal na tayong nag-aaral. Uminom ka ng tubig para ma-hydrate ang boses mo. Salamat. Yung basong tubig na iyon, tubig. Wow Yanjo. Wow Yanjo. Nabaliw ka ba? Sinisikap kong pigilin ang sarili ko. Bakit ka pa pumapasok? Wow Yanjo. Wow Yanjo. Pasensya na. Naabala kita, Yanjo. Mag-usap tayo. Ikaw ako. Unahin mong sabihin, ang mukha ni Jangro. Anong nangyari? Noong naging maayos ang kalagayan ng Wanya, palagi kitang hinahanap, pero wala pa rin akong balita sa iyo. Kaya naman, sa aking alaala, ay nagpinta ako, pero hindi ko inaasahan na ang nakita niya ay ang itsura mo pala. Pagkatapos ay pinilit ko siya, na ayusin ang mukha niya, para Devil Girls o Apariencia Original. Kaya hindi ko kailanman inisip na ikaw ang kapalit ng iba. Ang mahal ko ay ikaw lang. Alam mo ba na ang anak natin, pagkatapos ng kakulangan sa kapanganakan, bakit mo ako pinapirma ng dokumento para sa pagpapalaglag? Dahil gusto kong iligtas ang bata, gusto ko ring iligtas ka. Noon, tinanong ko ang mga eksperto sa loob at labas ng bansa, ang pinakamahusay na lunas na nakuha ko, ay ang pagpapalaglag muna, pagkatapos ay sumailalim sa operasyon. Ganito para sa iyo, at sa bata, ay ang pinakamainam na pagpipilian. Dahil noong nakaraan, bihira kang maging masaya. Gusto kong hintayin na maging handa na lahat, bago kita sabihin. Pero, hindi ko inasahan na maagang mangganganak ka, Wow Yanjo. Dapat mong sinabi agad sa akin. Ngayon naman, hindi pa huli. Magandang umaga. Magandang umaga. Parang hindi ka pagising. Sino ang nagsabi? Kung gising ka na nga, tumulong ka naman sa akin. Tumulong ka naman. Sige. Anong ginagawa mo? Hindi pa ako. Hindi pa ako. Nananatili pa rin ang bahay tulad noong umalis ka. Walang pagbabago. Zao Zao. Mahal kita. Mahal din kita. Hagdan. Tumawag. 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 Ang numerong iyong tinawagan ay hindi makontak sa ngayon.
Zhang Zhaozhao. Sana'y hindi ka magtagumpay. Hello. Abogado Zhang. Halika, bigyan mo ako, pakiusap mo na, tulungan mo na ako. Hello. Hello. Nanay Chen. Ginoong Zhang. Binata, umalis na kayo. Nanay Chen, katatapos ko lang marinig na tinatawagan mo ang abogado. Anong nangyayari? Walang problema. Madam Chen. Ngayon, nagtatrabaho ako sa law firm. Anong nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Tungkol sa anak ko. Madam Chen, huwag kang mag-alala. Ayon sa aking kaalaman, dahil sa mga krimen tulad ng pagsusugal, na nagdudulot ng mataas na interes, ay itinuturing na masamang utang. Kaya't ang mga nagpapautang, upang mangolekta ng utang, ay nagkakaroon ng mga kasong kriminal. Kailangan siyang managot sa krimen. Nanay Chen, kung talagang ganoon ang sinabi ninyo, ibigay ninyo sa akin. Susubukan kong tulungan ang inyong anak. Totoo ba? Nanay Chen, tungkol sa bagay na ito, maaari mong ipagkatiwala ito kay Zhao Zhao. Salamat sa iyo, Ginang. Zhang. Hello, kulang. Ginang, Zhang, may nangyari bang masama? Nanay Chen, tinawagan kita. Gusto ko lang sanang sabihin sa iyo, tungkol sa kaso ni Chen Bao. Opisyal na itong tinanggap. Totoo ba? Pumunta ako sa ospital kahapon. Tiningnan ko ang sugat sa binti ni Chen Bao. Sa tingin ko, kailangan na itong gamutin agad. Alam ko na wala kang masyadong pera kamakailan, kaya't nagdesisyon akong mag-isa, na maglagay ng pera sa iyong bank account. Salamat sa iyo, Ginang. Zhang, ang iyong kabutihan sa amin ng aking anak, ay hindi ko alam kung paano ko ito mababayaran. Sa iyo. Magtiwala ka lang sa akin. Sa huli, kinalagaan mo rin ako noon. Naalala ko pa noon. Palagi mong binabago ang paraan, para magluto ng masasarap na pagkain para sa akin, noong araw. Para sa aking anak. Paulit-ulit akong nasasaktan, inosenteng binibini Zhang. Na nagdulot ng pagkakahiwalay nila ng ina at anak, sadyang karapat dapat akong parusahan. Kung wala nang iba pa, magpapalam na ako. Sandali, binibini Zhang. May sasabihin ako sa'yo. Tungkol sa nangyari noon. Aling Chen. Ano ang balak mong sabihin? HMM. Bakit mo ako pinatawag dito? Zhang Zhaozhao, makikita ko mismo na nakikita ka. Unti-unting masusunog hanggang maging abo. Zhao Zhao, hindi pa siya bumabalik. Yanzhou. Yanzhou. Zhao Zhao. Anong nangyari? Nasaan ka? Sunog. Apoy. Zhao Zhao. Yanzhou, dumating ka na. Zhang Ru, paano ka ng ahas? Yanzhou, sa wakas, pumunta ka na rito para hanapin ako. Mukhang, alam mo na ang lahat.
Oo. Alam ko na. Pero hindi ko inasahan na ganito kakatapang na mag-imbento ng pagkatao ni Xiaonian at dalhin siya sa tabi ko. Gusto ko pa siyang sunugin ng buhay si Zhao Zhao dahil si Jiang Zhao Zhao ay karapat-dapat mamatay. Kung hindi dahil sa kanya, ikaw sana ang akin. Kaya gusto kong siya ay mapagata sa laman at dugo na masakit hanggang sa hindi na mabuhay. Gusto kong personal kong makita siyang mamatay na may galit. Ikaw na buang. Nasaan si Xiaonian? Hula mo. Tulungan niyo ako. Xiaonian. Tatay Wu. Xiaonian. Xiaonian, tignan mo si Tatay Xiaonian. Mini Anyo ay na-inject ko ng Neurotoxin. Magpapatuloy siyang makaramdam ng mataas na lagnat kung hindi alam ang eksaktong strain na ginawa. Magkakasakit at mamamatay siya sa loob ng isang buwan. At ang strain na ito, ako lang ang nakakaalam. Sabi, ano ang synthetic virus? Mali ka, yan Joe. Hindi ito ang tamang paraan ng pakikitungo. Kung talagang nakapagpanik ka sa akin, baka mawalan na talaga ako ng buhay. Ano ang gusto mo? Gusto kong talikuran mo si Jiang Zhao Zhao at pakasalan ako. Gusto ko pa na patuloy tayong magkasama. Hanggang makapag-anak tayo, ng sarili nating anak. Ha? Go Yanjo, ikaw, taxi. Paano mo nagagawa ito kay Zhao Zhao? Anong ginagawa mo? Hawakan mo ako. Hawakan mo ako. Kung hindi mo pa ako bibitawan, sasabihin ko sa'yo. Early, nandito ka ba para magpasalamat? Early, alam kong may hinai ka. Kung pagighihin mo ako para mawala ang sama ng loob mo, sige, gawin mo na. Hindi talaga ako gagantay. Sige na. Tama na, maaga na. Go Yanjo. Talagang magpapakasal ka kay Jiang Ro. Oo. Go Yanjo, nakalimutan mo na ba? Siya ang dahilan kung bakit ako nangyanganak ng maaga. Siya ang dahilan kung bakit ako napasok sa apoy. Halos mamatay. Ano naman kung ganun? Ano naman kung ganun? Kahit na siya ay maraming pagkakamali, nailigtas niya ang buhay ni Xiaonian, hindi ba? Bilang tunay na ina ng bata, ganito ang traito mo sa nagligtas sa kanya. Ito ang ugali mo. Yanjo. Wo Yanjo, huwag mo na akong ipakita sa'yo. Sige. Sana to pa rin mo ang sinabi mo. Huwag ka nang muling makialam sa akin. Sige. Si Yayu, alis na tayo. Hindi ko akalain na si Wo Yanjo ay isang walang kwentang tao. Nasa tabi na naman siya ni Jiang Ro. Ate. Kung noon ay pinili mo ako, hindi sana nangyari ang mga iyon. Bakit ka nakipag-usap kay Ginoong Song? Yanjo. Si Pang Hao ang nagmamaneho. Yanjo. Huwag ka nang magalit. Nandito pa ako para sa'yo, Jiang Ro. Bakit mo ako mahal? Dahil ikaw si Yanjo. Sa mundong ito, wala nang mas magmamahal sa'yo kaysa sa akin. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Pasensya na. Hindi ko dapat pinaghihinalaan ang pagmamahal mo sa akin. Jiang Ro. Magpakasal tayo. Matagal na nating namiss ang ganito. Ayoko nang mamiss ka pa. Magpakasal tayo. Kung sa tingin mo ay biglaan, handa ako.
Yan, Joe. Ano sa tingin mo nito? Kung gusto mo, iyon ang pinakamaganda. Ginoo at Ginang Wong, magandang araw. Yan, Joe. Ang ganda. Hindi ba sinabi na bago magsimula ang kasal, hindi pwedeng magkita ang magkasintahan? Bakit ka nagmamadali? Hinintay kita ng matagal nito, ngayon. Ako na ang hahanap sa'yo. Bakit hindi ka na lang sumunod ng maaga? Ito. Nandito ang data ng virus strain formula. Dalhin mo lang ito sa doktor, makakatakas si Xiao Nian ng ligtas. Walang ibang nagmamahal sa'yo ng higit pa sa akin, yan Joe. Ginoong Wow, dumating na siya. Ako na ang maghahanda muna, opo. Jiang Ru. Huling beses ko na itong sasabihin sa'yo, kahit na kami ay magdiborsyo ni Zhao Zhao, hindi rin kita pakakasalan. Yan, Joe. Kahit pa ulit-ulit mong itinatanggi ako. Jiang Ru, bakit mo ako mahal? Dahil ikaw si Yan Joe. Sa mundong ito, walang makakamahal sa'yo ng higit pa sa akin. Mahal na mahal pa rin kita. Jiang Ru. Magpakasal tayo. Nakapagpalampas na tayo ng maraming taon. Ayaw ko nang palampasin ka ulit. Handa ako. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Simula ngayon, ikaw ay magiging ganap na akin. Zhao Zhao. Dumating kayo para saksihan ang masayang sandali namin ni Yan Joba. Binibining Jiang, ikaw ay pinaghihinalaang nanginap at sadyang pumatay. Sumama ka sa amin. Ginang, Jiang, dapat nang magising ang panaginip. Ginang, Jiang, dapat nang magising ang panaginip. Hindi iyon. Hindi iyon. Hindi iyon, Yan Joe. Hindi iyon. Ngayon ang araw ng ating kasalaan. Jiang Ru, hindi mo pa ba nauunawaan? Lahat ng ito ay peke. 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 Ginang Jiang. Kumusta ang pakiramdam ng paggising mula sa magandang panaginip? Wow, Yan Joe. Huwag mo na akong ipakita sa iyo. Sige. Gusto kong iligtas si Xiao Nian. Kailangan lang makuha ang listahan ng mga strain na bumubuo sa neurotoxin na ito. Maniwala ka sa akin. Siguradong mahahanap ko ito. Iligtas si Xiao Nian. Salamat sa pagtulong mo kanina. Jiang Zaizao. Bitawan mo. Bitawan mo. Wo Yanzhou, hindi ka makakaligtas ng maayos. Bitawan mo. Ayos na, tapos na lahat. Xiao Nian. Xiao Nian, Xiao Nian. Xiao Nian. Xiao Nian, ako si Mama. Tingnan mo, ano ito? Halika, ibigay mo sa akin ang kamay mo. Tingnan mo. Ano ito? Araw. Nanay. Xiao Nian. Wala na. Sa wakas, nahanap ka na ni Inay.
Wo Yanjo. May mga bagay na gusto kong sabihin sa'yo. Oo, sabihin mo. Sa panahong ito, palagi kong iniisip lahat ng nangyari sa atin. Noong panahong iyon, ako na nagtatrabaho habang nag-aaral, naglilinis ng sasakyan sa warehouse. Nakita ko ang ikaw na hinahabol ng iba. Pagkatapos, uminom ako muli sa bar, at muli kitang nakilala na matagal nang hinahanap ako. Pagkatapos ng isang gabi, nagkaroon tayo ng maliit na taon. Pagkatapos noon, natural tayong nagpakasal at nagkaanak. Pagkatapos, ngunit dahil sa hindi pagkakaintindihan, nagkalayo kami ng 5 taon. Zhao Zhao. Pasensya na. Marahil ay nalungkot din ang Diyos. Pinagtagpo niya kami muli. Pinili naming maging matatag sa isa't isa. Ngayon ay alas 4 ng hapon. 现在是下午4点钟。 Nagsasara ang tanggapan ng mga serbisyong sibil ng alas 5. May isang oras pa. Zhao Zhao. Kaya, Ginoong Wo Yanjong. Maaari bang itanong kung handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Maaari bang itanong kung handa ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Na samahan ka sa natitirang buhay mo, na makasama ka sa natitirang buhay mo. Siyempre, handa akong gawin iyon.